biglang nagwala. Ang mga pinakitang sample ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, isinuko ang ng mga di nagpakilalang lalaki dala ng takot. Kung saan lang nakuha, iba-iba yung mga nababanggit nila. Medyo may iba, may sabi, nakukuha na online. Yung iba, bigyan ng mga kaibigan. So, lahat ng mga ito, binabacktrack investigation po natin. Sa lab test, nagpositibo rin ang mga ito sa synthetic cannabinoid. Tulad na nakita sa mga hinit-hit ng mga naunang biktima. Kung mahina-hina yung katawan ng tao, that would eventually lead to death. May mga minamonitor ng internet site ng PDEA kung saan nagkaroon umano ang bentahan ng tuklaw. Nangangalan muna sila ng ebidensya bago magsagawa ng bypass operation. Yan yung kailangan din bantayan ng mga courier services na baka magamit din po sila for illicit activities. Para sa GMA Integrated News, June na siya nakatutok, 24 oras. Ginagulman ang barko ng Pilipinas bago ang banggaan ng dalawang barko ng China sa Paho de Masinloc. Hindi pa rin magpapadala roon ng warship ang Philippine Navy. Ayon sa National Maritime Council, ang insidente pag-uusapan sa susunod na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China. Nakatutok si Chino Castro. Nitong August 17, magkakasamang naglayag malapit sa Lubang Island sa Mindoro ang mga warship ng Pilipinas, Australia at Canada. Bahagi ito ng Philippine-Australia Allied Military Exercises na magpapatibay ng interoperability o kakayahang magsanib pwersa ng magkakaalyadong bansa. Ito ang pang-12 joint sale ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa karagatan mula 2023. Naniniwala ang Philippine Navy na mag-isang pang-bomba sa pag-ibig ng China ang mga joint sale sa karagatan. The present of foreign warship and air transport forces exchange or result to slightly in their actions. We noted that there are no corrosive and aggressive actions each time there are foreign warships in our maritime domain. Nangyari ang joint sale isang linggo matapos ang banggaan ng Chinese warship at coast guard vessels habang hinahabol ang biyak